Tapos na ang Egghead Island arc. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1123 sa aftermath ng paglalabas ng haki ni Joy Boy. Ipinakita nga itong lahat ng mga Marines including itong mga Vice Admirals na mga nahimatay na. Yes guys, including itong nakita nating may malay pang mga Vice Admiral sa last chapter na sila Pamsky at Vice Admiral Dull. Ikinagulat nga ng mga Giants yung naging resulta sa haki na nilabas ng Ancient Robot. Nabanggit pa nga nila Brogy at Dory na panigurado daw yung naramdaman nilang haki mas malakas pa kesa kay Shanks. At dahil nga sa tuwa ni Luffy sa ginawa ng Ancient Robot, bigla nga itong tumalon at pinasalamatan itong si Emmet. Bali hindi nga nag-respond itong si Emmet at similar nga sa last chapter, mukhang nasa panganib pa nga rin siya. At dahil sa ito na nga yung magandang timing para umalis na ng Egghead Island, ipinag-utos na nga nila Brogy at Dory na pumunta na daw sila sa Elbaf, which is ikinatuwa nga ito ng mga kasamahan nilang Giants. Bukod nga sa mga Giants, nakita rin natin yung update sa iba pang miyembro ng Straw Hat Pirates. Si Luffy nga nakita rin nating sobrang drain na. Sa sumunod na panel naman bigla ngang ipinakita si Sanji na tinititigan itong patay na nakatawan ni Vegapunk. So yung lokasyon nga nito sa mismong Thousand Sunny. Nabanggit nga ni Sanji yung pagkadismaya niya sa sinabi daw ni Vegapunk kanina lang. Base nga kay Sanji parang sobrang disappointed siya. Bali yung context nga netong disappointment ni Sanji ipapakita sa huling panel ng chapter na to. Kaya balikan natin to mamaya. Anyway, dito nagkaroon na nga ng 2 weeks flashback. So itong flashback nga na makikita natin ngayon yung mga pangyayari bago dumating dito yung Straw Hat Pirates. Nagumpisa nga ito sa pagtataka ni Shaka sa lokasyon ng power station or yung lokasyon kung saan nakalagay itong Mother Flame. Napansin nga daw ni Shaka na parang may pagbabago sa data dito. Kaya naman ipinakita nga daw niya ito kila Pythagoras at kay Vegapunk mismo. Ang hinala nga ni Shaka may nagtamper sa data ng power plant para makakuha ng portion ng Mother Flame. At since sobrang detalyado daw ng pagkakatamper sa data, ang ibig sabihin daw neto isa sa mga satellites ni Vegapunk ang culprit. Nung marinig nga ito ni Vegapunk agad siyang nag-jump to conclusion. At ang una niyang pinaghinalaan baka si Lilith daw yung traitor. So nabanggit nga ni Shaka na hindi pa rin daw sila sigurado. Kaya naman gumawa nga sila ng plano para mahuli kung sino ang traitor sa 4 pang natitirang mga satellites. Hanggang sa lumipas nga ang 1 linggo at natuklasan na ni Pythagoras kung sino sa kanila ang traitor. Ito nga daw si York. Bali nagulat nga si Vegapunk sa anunsyo na to ni Pythagoras. At dito inexplain na nga ni Pythagoras kung bakit si York ang traitor. Sinabi nga niya na kahina-hinala daw yung records na sinisynchronize ng memory ni York sa Punk records. Kumbaga kina-counterfeit daw ni York yung memory niya. Napag-alaman nga rin daw ni Pythagoras na yung mga records sa surveillance nail puro tampered din. At lastly meron din daw siyang nakita na white transponder snail sa mga crime scene na to. Dagdag pa nga ni Shaka na meron din daw nagde-deploy sa mga sea beast weapons nila nang walang authorization. At dito nagsuggest na nga si Vegapunk na pwede daw nilang i-recover yung mga call data na ginawa ni York sa mga Dendenmushi na nakuha nila. Kaya naman ginawa nga nila ito. At ang unang ngang napakinggan nila itong pagsasabi ni York sa world government na pinag-aaralan daw ni Vegapunk ang Void Century. Nung marinig nga ito ni Vegapunk napagkone-konekta niya na ang lahat. Ito daw pala yung rason kung bakit sila laging binibisita ng mga Cyberpol agents. Sa sumunod na araw nga dito na nangyari yung pagbura sa Lelouch Kingdom. Yung reaksyon nga ni Vegapunk nung time na to galit na galit. Though malabo pa nga daw yung detalye sa pagkawala ng Lelouch Kingdom, may hinala nga daw siya sa kung paano ito nangyari. Kaya naman ipinag-utos nga kaagad ni Vegapunk kay Pythagoras na bantayan daw yung sea levels at ang lahat ng mga wireless transmission
allegations. Si Shaka naman tinanong si Vegapunk kung sa tingin daw ba niya na yung pagkawala ng portion ng Mother Flame may kinalaman daw ba sa pagbura ng Lulusha Kingdom? Ang sagot nga lang ni Vegapunk sa tingin niya daw oo. Sigurado nga daw siya na yung Mother Flame ang may dahilan sa pagkawasak ng Lulusha Kingdom. Kaya naman dito nagbitaw nga ng theory si Vegapunk na maaaring may hawak daw na isang ancient weapon itong world government at ginamit nila itong Mother Flame bilang fuel para paganahin ito at sirain itong Lulusha Kingdom. At sa huli nga sinisisi ni Vegapunk yung sarili niya. Sa sumunod na panel naman nagsuggest nga itong si Pythagoras na ikulong daw nila itong si York. Pero sinabi nga ni Vegapunk na huli na daw ang lahat. Sigurado nga daw na pupuntahan na sila ng world government at buburahin dahil sa pag-aaral nila ng Void Century. Bali itong si Shaka nga nagsuggest din na kung aalis na daw sila ngayon sigurado daw na makakatakas pa sila. Pero tinurn down nga rin ito ni Vegapunk at sinabing panigurado daw na yung malalapit na marine base sa kanila siguradong may mga secret orders na mula sa world government na kung sakaling tumakas sila papatayin sila. Kaya naman imposible na nga daw na tumakbo sa sitwasyon nila ngayon hanggang sa nakaisip nga ng idea itong si Vegapunk dahil nga sa ang goal na ngayon ng world government ang patayin sila, which is ito nga ngayon yung weakness nila. Bakit hindi na lang daw nila ito gawin bilang strength sa part nila? Wag nga daw nilang gawing meaningless yung magiging kamatayan nila. Dapat daw kung mamamatay sila dapat na may patutunguhan ito. Hanggang sa tumalon na nga yung scene sa pagsiset up ni Vegapunk sa gagawin nilang plano. Ipinakita ngang napansin siya ni York malapit sa ancient robot at umakto nga lang itong si Vegapunk na parang normal lang ang lahat. Hanggang sa napunta na nga itong flashback 2 days bago ang pagdating ng Straw Hat Pirates sa Egghead Island. Nung time nga na to ito na pala yung oras kung kailan nila specifically na nirecord itong announcement nila para sa mundo. Pagtapos nga ng pagre-record nila na to napagpasyahan nilang tatlo na burahin na yung mga alaala nila. Pati na yung alaala ng iba pang mga satellites ni Vegapunk sa lumipas na 2 weeks. Ang rason nga nila dito para masigurado daw na yung plano nila ma-execute ng maayos. Dahil isang maling galaw nga lang daw nila mabubuko na itong hinahanda nilang plano. Kaya naman sama-sama nga silang tatlo binura na nila itong alaala nila. At yes, matagumpay nga nila itong nagawa. Hanggang sa gumising na nga silang tatlo at wala na yung memory ng nakalipas na 2 weeks. Nagtataka nga sila kung ano yung ginagawa nila sa memory research lab nila. Si Vegapunk nga pagkagising bumungad ang isang mensahe. Itong letter nga na to napansin niya na sarili niyang sulat. Nakasaad nga dito yung generic information na alam na ng world government na pinag-aaralan nila yung patungkol sa Void Century. Kaya naman ang gagawin nga lang daw nila Vegapunk ang magtiwala sa sarili niya at mamatay. Bali nagtataka nga si Vegapunk sa mensahe niyang to para sa sarili niya. Bukod nga sa mga gagawin ni Vegapunk nakalagay rin sa sulat yung mga information na maraming papunta ngayon sa Egghead Island. Gaya na lang ng Straw Hat Pirates, sandamakmak na Marines, mga Cyberpol agents, at itong sila Admiral Kizaru at Gorosei Saturn. So itong impormasyon nga na to ikinagulat ng husto ni Vegapunk. Sa sumunod na panel naman nabalik na nga yung scene kung saan ito na nga yung context ng mga sinasabi kanina ni Sanji kay Vegapunk. Ito nga yung moment kung kailan pababa na sa Fabrio Pace itong sila Vegapunk. Nabanggit nga ni Vegapunk kila Sanji at Frankie na pagtapos daw nila mailigtas si Bonnie wag na nga daw silang mag-abala pa na iligtas siya. Hayaan nga lang daw siya netong sila Sanji na mamatay na. Nung marinig nga yun ni Sanji nagalit siya. Inexplain naman ni Vegapunk na yung kamatayan daw niya gagawa ng isang napaka-importanteng motion. Kaya hayaan na lang daw siyang mamatay netong sila Sanji. So sa isip nga ni Sanji sa oras na to malaking problema daw itong sinasabi ni Vegapunk dahil sa hindi nga daw niya hayaang mamatay na lang itong si Vegapunk. Bali dagdag pa nga ni Vegapunk sinabi
sinabihan niya pa itong si Sanji na yung One Piece treasure daw dapat na makuha nila. Sila nga daw dapat ang unang makahanap neto. At sa huling panel nga ng chapter na to nakita natin itong mga giants including si Usopp na nagkakasiyahan dahil papunta na nga sila ngayon sa Elbaf. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1123. Bale yung analysis nga para sa chapter na to gagawa na lang natin ng separate video na i-upload rin naman natin kaagad sa next video natin since masyado nang hahaba kung ilalagay pa natin dito. Anyway, ayan na nga yung full chapter 1123 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!